Sa gitna ng isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa kasaysayan, ang super bagyong Yolanda, libu-libong pamilya ang nawasak. Maraming buhay ang nawala at sa gitna ng trahedyang ito, isang kwento ng katapatan at pag-asa ang sumibol. Isang kwento tungkol sa isang aso na naghintay sa kanyang amo na hindi na kailanman babalik. Ito ang kwento ni Lito, isang simpleng mangingisda mula sa isang maliit na baryo sa Samar. Ang buhay niya ay simple lang, araw-araw siyang pumapalaot para may maiuwing pagkain sa kanyang pamilya. Pero sa bawat paglalayag niya, may isa siyang hindi maiiwanang kasama, ang kanyang matalik na kaibigan at tapat na aso, si Bantay. Para kay Lito, hindi lang basta alaga si Bantay, siya ay kapamilya. Sa tuwing umaalis si Lito, si Bantay ay nasa dalampasigan, nag-aabang. At sa kanyang pagbabalik, si Bantay ang unang sasalubong sa kanya, na may masayang pag-alon ng buntot at malambing na pagtahol. Sila ang larawan ng perpektong pagkakaibigan. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Dumating ang isang babala na hindi nila inasahan. Isang super bagyo na pinangalan ng Yolanda ang papalapit. Sa kabila ng panganib, kailangang pumalaot ni Lito. Kailangan niyang tiyakin na may sapat na huli para sa mga darating na araw ng kawalan ng katiyakan. Habang papalayo ang kanyang bangka, naiwan si Bantay sa pampang, ang mga mata nito ay nakatutok sa kanyang amo. Hindi alam na yon na pala ang huling pagkakataon na makikita niya itong buhay. Kinagabihan, humagupit ang bagyo. Ang hangin ay sumisipol na parang mga demonyo. Ang ulan ay bumubuhos na parang walang katapusan at ang dagat ay nag-alsa, nilamon ang lahat ng nasa kanyang daraanan. Para itong katapusan ng mundo, ang buong komunidad ay nagdasal, nagtago at umasa na malalagpasan nila ang gabing iyon. Nang sa wakas ay tumila ang bagyo at sumikat ang araw, ang kanilang nayon ay tila isang war zone. Mga bahay na gumuho, mga punong nabuwal, at ang dagat ay puno ng mga debris. Ang mga tao ay nagsimulang maghanap ng kanilang mga mahal sa buhay, umaasa at nagdarasal. Ngunit si Lito, ang matapang na mangingisda, ay hindi na nakabalik. Ang dagat na nagbigay sa kanya ng buhay ay siya ring kumuha nito. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan at kalungkutan, isang imahe ang tumatak sa isipan ng mga nakaligtas. Sa isang sirang bangka na inanod sa dalampasigan, nakaupo ang isang aso. Nakatingin sa malawak na karagatan. Ito si Bantay. Araw-araw mula umaga hanggang gabi, naroon siya, hindi gumagalaw, hindi kumakain. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amo. Tinatanggihan niya ang anumang pagkaing inaalok sa kanya. Ang tanging gusto niya ay makita muli ang bangka ni Lito, na papalapit mula sa laot. Ang katapatan ni Bantay ay naging isang alamat sa kanilang lugar, isang simbolo ng pag-ibig na hindi kayang sirain kahit ng pinakamalakas na bagyo. Pagkalipas ng ilang linggo, isang batang lalaki na nagngangalang Junjun ang napansin si Bantay. Si Junjun ay isa sa maraming batang naulila dahil sa bagyo. Wala na siyang pamilya, wala nang tahanan. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang sakit na dinadala ng aso. Araw-araw dinadalhan ni Junjun si Bantay ng kaunting pagkain na nakukuha niya. Sa una, hindi ito pinapansin ni Bantay, ngunit hindi sumuko si Junjun. Nauupo siya sa tabi ng aso, kinakausap ito, ibinabahagi ang kanyang sariling kalungkutan. Unti-unti nagsimulang magtiwala si Bantay sa bata. Marahil ay naramdaman niya ang parehong sakit at pangungulila sa mga mata ni Junjun. Sinimulan na niyang kainin ang pagkain na dala ng bata. At isang araw sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mawala si Lito, tumayo si Bantay mula sa sirang bangka at sumunod kay Junjun. Ang kanilang mga pusong wasak ay nagsimulang maghilom ng magkasama. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, biglang tumakbo si Bantay patungo sa isang tumpok ng mga bato at nagsimulang maghukay. Nagtaka si Junjun at sinundan niya ito. Doon, sa ilalim ng mga bato, nakatago ang isang lumang kahong metal. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakita niya ang mga lumang larawan ni Lito, kasama ang kanyang pamilya at siyempre, si Bantay. Mayroon ding kaunting ipon na pera at sa ilalim ng lahat, isang sulat na isinulat ni Lito.
Nanginginig ang mga kamay ni Junjun habang binabasa niya ito. Nakasulat sa papel. Para sa sino mang makakahanap nito, kung sakaling hindi na ako makabalik mula sa dagat, ipinapakiusap ko. Gamitin ninyo ang kaunting naipon ko para tulungan ang mga batang nangangailangan, lalo na ang mga walang tahanan, at alagaan ninyo sana ang aking matapat na si Bantay. Tumulo ang luha ni Junjun. Kahit sa huling sandali ni Lito, ang nasa isip pa rin niya ay ang kapakanan ng iba. Dinala ni Junjun ang kahon at ang sulat sa kapitan ng barangay. Nang malaman ng buong komunidad ang huling hiling ni Lito, naantig ang kanilang mga puso. Nagkaisa sila. Ginamit nila ang pera para simulan ng isang feeding program para sa mga batang ulila sa kanilang lugar. At si Bantay, natagpuan niya ang isang bagong layunin. Mula sa pagiging asong naghihintay sa kanyang amo, siya ay naging bantay ng mga batang ulila. Sa bawat feeding program, nandoon siya, nakabantay, tinitiyak na ang bawat bata ay ligtas at masaya. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng aliw at pag-asa sa mga batang nawalan ng lahat. Siya ay naging buhay na paalala ng kabutihan ni Lito. Ang kwento ni Bantay at Lito ay nagpapatunay na ang tunay na pagmamahal at kabutihan ay hindi namamatay. Ito ay nagpapatuloy, naghahanap ng paraan upang umusbong at magbigay ng liwanag kahit sa pinakamadilim na panahon. Ang legasya ni Lito ay hindi nagtapos sa kanyang pagkawala. Ito ay ipinagpatuloy ni Bantay, ni Junjun at ng buong komunidad. Ang pagmamahal ay isang ilog na patuloy na umaagos. Kahit wala na ang taong nagpasimula nito, ang agos ng kanyang kabutihan ay patuloy na dumadaloy, nagbibigay buhay at pag-asa sa iba. Ang kwentong ito ay nagiiwan sa atin ng isang tanong. Kung ikaw ang maiiwan, paano mo ipagpapatuloy ang kabutihan na iniwan ng iyong mahal sa buhay? Paano mo gagawing isang binhi ng pag-asa ang sakit ng pagkawala? Salamat sa panunood. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito para maipalaganap natin ang mensahe ng pag-asa.